So ayun po mga amigo, maliwanag na po ang lahat na ang tindahan na ito ay mapupunta po kay Maambong hapon po sa inyong lahat mga kababayan ko. Nandito po tayo sa may tindahan TSL sa Ataan. Habang namamahinga po si Kuya Belgian Child kasi ay pagod na pagod. Kita niyo po, nakakaawa naman po ang bata na ito. Kita niyo po, ang sarap maligo sa ulan. At kita niyo po si Kuya Belgian. Oh. Kausap po si TSL sa mga amigo at pinapunta niya pinaalis niya yung mga bata kasi may pag-uusapan po kaming may mag-uusapan po kami ni Tia Celsa. Sabi ni Tia Celsa ay pumasok muna kayo sa loob ng bahay. So nagpasukan sila misma, sila Beverly, at mamaya na lang daw lumabas dahil may sasabihin po si Tia Celsa sa atin. So ang panahon po ngayon dito sa Equatorial Guinea, ayan po, tahimik, maulan ngayon pero kayo ng umaga, maaraw, siguro magtatag-ulan na. So ano po ba ang masasabi ninyo sa kubo na hindi natuloy? Move on, Kuya Raul. Ayun lang yung kawayan, no? Sayang. Sabi ko gawing papag ni Elvis pag may time. Pwede pa bang gawing papag ito? Tingin niyo po mga amigo. Ayan, pwede pang gawing papag. Ganyang time mga amigo, masarap maligo. At matulog pagkayaring maligo. Tapos magkakape at saka tinapay at kape. Marami din kasi kung gusto ko itanong kay Tia Celsa about po sa pagka-umalis na po kami dito sa Pilipinas. At isa-isa po yung mga katanungan ko at para mapanatag na po yung kalooban natin lahat. At marami din kasi kung yung mga kaibigan po natin ay nagme-message sa akin at tinatanong about sa mga kanilang concern. So, unang-una po doon mga amigo ay concern po ang mga kababayan natin kila Elvis, kila Lorena, kay Alian at kay sa mga anak niyang malalaki na maiiwan dito. So, pati na rin po kila Beverly yan at saka kila Mahmoud at saka kay Nena. So, iisa-isahin po natin mga amigo, no? Aki, Bibiraki. Aki, oh. So sabi ni Tia Mame, pagka umalis daw po, pagka uwi namin Pilipinas, tinatanong ko kung ano si Sandra at saka si Nena. Dito raw sila titira sa bahay ni Tia Mame. Tia Mame, no, cuando nosotros en mi país, como ba apoyo y Mahmoud? Apoyo y Mahmoud. Yan. Mahmoud va a quedar aquí con Apoyo. Sí. Sí, porque Sandra dice poco aquí vacaciones, no puede llegar a Mahmoud para su papá. Su papá. Y porque Nena va a quedar solo. Oh, okay. Ahora yun, intindi. So dati pa mga amigo, tinatanong ko kay Tia Mame kung papaano si Mahmoud at saka si Lorena. So ang sabi pong gano'n ni Tia Mame, si Lorena daw po ay maiiwan kasi si Lorena daw po alagaan niya si Mahmoud. Dati po ang sabi ni Tia Mame ay dadalhin ni Tia Mame si Mahmoud dun sa tatay niya. Pero sabi daw ni Sandra, malapit na raw magbakasyon, kaya ang mag-aalaga daw po ay si Lorena at saka si Sandra. At ayaw daw po na mag-isa lang si Nena, walang kasama po si Nena. So silang dalawa na naman po ang magpinsan. Tia Mame, ¿cómo va Alian? Alian está aquí, va a quedar aquí. Va a quedar aquí. Trabajar. Oh. Alian daw po ay dito mag-i-stay sa may room ni Apoyo at magtatrabaho. Yun po ang sabi ni Tia Celsa. ¿Cómo va Elvis? Elvis está aquí. Elvis está aquí. Trabajar también. Si Elvis daw po ay magtatrabaho po muli. Yun na po ang desisyon ni Tia Celsa. Magtatrabaho at Tia Mame, ¿cómo va esto? Esto, sería. ¿Dónde va a quedar? Sandra, ayan po mga amigo. Ang sabi po ni Tia Celsa, so about po sa tindahan po mga amigo, ay dati pa po natin tinatanong yan. Dati natin tinatanong, dami yung tinatanong kung kanino. Sabi ni Tia Celsa, pauupahan daw. Ngayon po mga amigo na malapit na po kaming umalis, ang sabi ni Tia Mame, esto, pinal. No pwede cambiar. Ayun. Ang sabi ni Tia Celsa mga amigo, about po sa tindahan niya, ang
ang magmamanage daw po nito ay si Sandra. Sandra, no? Sandra todo arreglar esto. Y cada rato da. Oh, sí. Ella dijo, como ella trenza, Kaya Tresar, ya está como bar, con ellos vendiendo, también Sí, sí, pensando, sí. haciendo su manicura, Ajá. para no cerrar. paano no será? Porque ahora no hay escuela. Ajá. Falta poco escuela cerrar. Con Ajá. escuela cerrar, todos acá sentados, no. No, sí. Con la mañanita abrir, ella aquí, pensando su manicura, Aha, así. okay. Sí. Sabi ni Tia Mami, malapit na po magbakasyon at sabi ni Tia Cesa, si Sandra na po ang magmamalis itong tindahan at pwede siyang mag-manicure, pedicure at magnegosyo dito, sabi ni Tia Cesa. So, ayun po mga amigo, maliwanag na po ang lahat na ang tindahan na ito ay mapupunta po kay Sandra. Pero, Tia Mami, todo ha, de alquilar de casa, de cara a Sandra para cobrar, para ella tiene dinero, ¿no? Sí, pero uno casa, este dinero va a llegar donde podemos. ¿Ah? Uno casa, como son dos casas. Ajá. Dinero para uno casa. Ella coger para dar a alguien para guardar. Sí. Otro Okay. para ella. Sí. So, sabi ni Tia Cesa, yung isang part ng bahay ay yung kikitain nun, gagastusin nila Sandra para sa pagkain, sa pambili ng rice, pambili ng ulam, tapos yung isa po ay tatago. I-keep nila, tapos kasi sabi ni Tia Mami, pagka may emergency, malayo si Tia Mami, hindi sila makakahingi ng tulong. Yun ang sabi niya. Pero, so don't worry po mga amigo dahil pagdating po sa emergency, kailangan nila ng tulong. Lalong-lalo na kapag may emergency na may na-hospital, halimbawa si Mamud Sinena, o may nangyaring sa kanila na hindi na natin inaasahan, marami tayong mga kaibigan dito Pilipino na pwede pong hingin ng tulong. Tatransferan ko lang sila ng Philippine money and then kapalit na ng SEPAS dito. Kasi may mga Pilipino po dito na dito sumasahod. So, kasi sa company namin, sumasahod po kami sa Pilipinas na pinapadala ng company. Pero, sabi ko po, kay Tia Mami, marami kong Pilipino dito na huwag siya mag-alala. Baka mamaya mag-aalala siya kapag kami nangyaring masama kung yan nangyari kay Elvis, kay Alyan, nagkasakit, huwag saka ako siya mag-alala dahil may kakilala ako na pwedeng pagkuhanan ng pera dito para sa mga emergency. So kasi dito wala naman mga health card mga amigo. Hindi kagaya po sa Pilipinas. Kaya sabi ko, huwag mo sasabihin sa mga anak mo na may makukuha na ako ng pera kasi baka mamaya manloko o ganon. Basta malalaman naman natin dahil may mga kilala po tayo dito na for sure magsasabi ng totoo. So yun po mga amigo, yun ang sabi ni Tia Cesa mangyayari sa kanyang mga anak kapag nandito na. Pagka umalis na po kami ng Pilipinas at pagka umalis na po kami dito sa Equatorial Guinea. Chama, quiero hablar la verdad contigo, ¿no? Todos tus niños, ejemplo, Elvis, Sandra, Apoyo, Bacha, Alyan, todo mayores, no? Meron ba sama ng loob yung kanyang mga anak like si Elvis, si Lorena, si Sandra, si Bibia, si Alyan, si Bacha sa kanya dahil bakit iiwanan sila Sandra dito at yung mga bata lang ang dadalhin? Pare-parehas lang naman na anak ni Tia Cesa yun. No tiene mal corazón. Porque, No, empadar. No. Sabi po ni Tia Cesa mga amigo ay wala pong sama ng loob ito ang mga anak niya dahil pupunta si Tia Mami sa Pilipinas. Kahit iwanan niya yung mga malaki niyang anak na sila Elvis, sila Sandra ay okay lang. Ang sabi nga ni Elvis, magiging matatag sila kapag sila ay nagpunta sa magiging matatag sila kapag sila ay nagpunta pag nagpunta sila sa Pilipinas kasi syempre yung responsibilidad nila bilang mga anak ay magagampanan na nila. Kasi pag ganyan si Mami, puro sabihin, mama, kailangan ko nito, mama, lahat ay inaasa na lang nila kay Mami. So sabi nga ni Tia Mami, mas magagalit sila Elvis, sila Sandra kapag iniwanan nila sila yung mga bata dito, kagaya nila misma, sila Alima, tsaka sila Sophie dito. So mas maganda na makasama ni Tia Mami. So, ayun po mga amigo. Miniting pala ni Tia Mami ang kanyang mga anak. O, yung sabi ni Tia Mami, miniting daw niya yung kanyang mga anak na nung isang araw, yun yung kanilang pinag-usapan about sa mangyayari dito, pagka umalis na sila, lahat-lahat na. Ngayon
po ay ready na po si Tia Cesa na umalis po sa Equatorial Guinea at magkaroon ng panibagong buhay sa Pilipinas. At alam niyo po, si Tia Mame unti-unti ay inuunawa, pilit ang ating mga lengguwahe. Hindi pa niya sila nakapagsasalita pero naiintindihan niya. So, may mga time na pag nagsasalita ako ay naiintindihan ni Tia Cesa. Halimbawa po niyan, nung nasa taxi po kami, sabi ko, medyo kailangan ko ng pera pambayad. Alam mo, si Tia Mame ang nagbayad ng taxi. Tapos alam niya kung magkano yung sinabi. Sabi ko ay 5,000. Tapos si Tia Mame nagbigay ng 5,000 sa akin. Sabi eto yung taxi kasi wala akong barya nun. So, yun, yung mga bagay na gano'n na makakala mo simple lang, ay nauunawaan pala ni Tia Cesa. Kaya, I'm sure for 1 year na mag-stay sa Pilipinas at Tagalog ang usapan namin, maiintindihan ni Tia Cesa. Ayun, pinag-usapan din namin ni Tia Cesa ngayon, mga amigo, na yung bukod sa miniting niya, yung mga anak niya, kung paano ang gagawin, nagkasundo naman ang lahat. Feeling ko naman magiging okay po ang mga tao dito ng mga anak ni Tia Cesa. Magiging responsable pagdating. Kasi kailangan nila, wala silang choice kasi wala si Tia Cesa. Pero sabi ko, Tia Mame, pagka sa Pilipinas na rin, kailangan din, marami po akong kailangan sabihin kila Tia Cesa pag nasa Pilipinas na, yung dapat nilang gawin. Hindi po pwede basta-basta sila ay aalis, ganoon, kailangan. Kaya nga po nandiyan si Belgium tsaka si Jose. So pag si Belgium po ay nasa kanila, sa pamilya niya sa Bicol, si Jose po ay kasama niya ni Tia Cesa. So hindi sila pwedeng magbakasyon basta-basta. Ganun po ang usapan namin. Marami kaming plano at antayin niyo po yan, mga amigo. Pero sa ngayon po ay yan po ang yung pag-meeting ni Tia Cesa sa kanyang mga anak. Yung maging kung ano yung mga ibinili niya. Maraming binili si Tia Cesa at portion naman ay magagampanan ng mga anak niya. Pero ahora Tia Mame, yung ahora Tia Mame, tu corazón libre, bien, no empadar. Todo tu corazón seguro Sí. para ir mi país, Sí. no pensar mucho así. Así todo está bien. So sabi ko, Tia Mame, ang puso ba niya ay ready na pumunta sa Pilipinas, walang hinanakit, walang sama ng loob, ganun po. Todo, no, tu corazón no está mal, no, Mi corazón enfadar. habla, no enfadar, porque antes, cuando yo digo antes, mi corazón preocupada, sí, porque no Sí, saber. no saber. Pero Ahora- ahora, cuando yo voy, yo sé que, Sí. sí, mi corazón ahora ya no. Antes poco Sí, antes miedo. Miedo. Preocupada. Ajá. Así. Pero ahora tú sabes, eh. Ahora yo sé por dónde. Por eso todo el siya siya barayin, no. Sabi pa lang siya, Mame, medyo natakot daw pala siya dati nung nasa Pilipinas siya kasi hindi niya alam kung ano ang Pilipinas. Pero ngayon po ay alam niya na kung ano ang Pilipinas, kaya okay na siya at isasama niya ang kanyang mga anak. Kaya nga isasama niya ang anak kasi na-experience niya kung gaano kaganda at okay sa Pilipinas kumpara po dito. Lalo na sa pag-aaral. So ayun po, mga amigo, salamat po sa panonood ng video na to at God bless po. Ipag-pray natin ang pamilya Matinga at naway maging okay ang kanilang biyahe pagpunta sa Pilipinas. Salamat po at Diyos. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.